Hello guys, welcome to today's Topic TV. Viral at patuloy na pinag-uusapan sa social media ang sinapit ni Paloma Jovellanos, isang tindera ng gulay sa Taytay, Rizal, matapos siyang masangkot sa isang sensitibong insidente habang siya ay naka-Facebook Live. Batay sa nakalap na impormasyon, maliwanag pa ang paligid nang magsimula ang Facebook Live ng biktima habang nagtitinda ng gulay. Makikita sa video na maaliwalas at wala umanong indikasyon na may mangyayaring hindi maganda sa mga oras na iyon. Habang tumatagal ang live video, unti-unting dumilim ang paligid, subalit hindi pa rin ito tinapos ng biktima. Nagpatuloy ito sa kanyang pagtitinda habang naka-Facebook Live. Ayon sa mga ulat, umabot ng halos 2 oras ang naturang live video. Sa mga sandaling iyon, abala pa rin si Paloma sa pagtitinda. Ngunit makalipas ang ilang sandali, isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang naganap. Sa kuha ng video, nilapitan mula sa likuran ang biktima ng isang lalaking nakasuot ng sombrero at face mask. Ilang segundo lamang ang lumipas nang marinig ang isang malakas na putok, dahilan upang bigla na lamang bumagsak ang biktima. Sa una, inakala pa ng ilan sa mga kasamahan niya na paputok o rebentador lamang ang kanilang narinig. Subalit, nang mapansin nilang hindi na tumatayo ang biktima at nakahandusay na sa sahig, doon na sila nagulat at nataranta. Agad na nagkagulo ang mga taong nasa paligid. Ang ilan ay humingi ng tulong habang ang iba naman ay sinubukang maghanap ng masasakyan upang maisugod agad ang biktima sa ospital. Ayon sa mga saksi, may ilang motorista ang tumangging magsakay sa una, marahil dahil sa takot o pag-aalinlangan sa sitwasyon. Siya ay isinugod sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Batay sa pahayag ng Taytay Municipal Police Station, agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga autoridad. Lumalabas sa paunang resulta na inggit at galit ang isa sa mga tinitingnang motibo ng insidente. Ayon sa pulisya, may personal na alitan na pinagmulan ang pangyayari. Batay sa impormasyon mula sa dating kinakasama ng suspek, sinasabing nagkaroon ito ng ilang relasyon sa nakaraan. Kaya si Paloma rin ang naging susi upang malaman ng kanyang amo na niloloko siya ng asawa niya. Ngayon pinabulaanan ng suspect ito hindi raw siya yung nasa live dahil anak na raw niyang maituturing si Paloma. Dagdag pa ng mga autoridad, hiwalay na ang suspect at ang kanyang dating kinakasama at nagkaroon na ng hatian sa mga ari-arian. Sa kasalukuyan, si Paloma ang siyang namamahala sa malaking bahagi ng kanilang negosyo, bagay na isa ring tiniting ng ugat ng alitan. Kinumpirma ng pulisya na nakakulong na ang 31 years old na suspect. Ang biktima ay naisugod pa sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Sa huli, nananawagan ang kapulisan sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon, iwasan ang pagpapakalat ng hindi kumpirmadong detalye at igalang ang pinagdaraanan ng pamilya ng biktima.